kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kaniyang mga alagad at ipinapatanong sa kaniya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinagdadalang mana sa inyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kaniya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ang panahon po ng Adbyento sa napakaraming paraan ay tulad din ng panahon ng Kwaresma. Dahil itong panahon na ito ay panahon din ng pagsisisi, panahon ng panalangin at panahon ng paghahanda, kung saan ang buong simbahan ay naghihintay at nananalangin para sa pagdating ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa ating mundo. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo ng Adbyento. Ito ay tinatawag ding
Gaudete Sunday. Ibig sabihin, pinapaalalahanan tayo ng ating inang simbahan na dapat tayong magalak at magkaroon ng lakas ng loob dahil ang araw ng Panginoon ay malapit na. Kaya kung inyo pong mapapansin, ang kulay rosas na kandila ay sinisindihan bilang hudyat na tayo ay nasa kalagitnaan na ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan. Kaya nga sinasabi sa atin, sa ating paghihintay at paghahanda, wag na wag tayong maiinip. Dapat habang tumatagal, lalong nagniningas ang apoy ng kagalakan sa ating mga puso. Kaya naman, habang papalapit na ang Kapaskuhan, ay kapansin-pansin din ang pagdagsa at pagdami ng tao sa iba't ibang mga malls, lalo na sa Divisoria. Nako po, ang traffic, higit 1 oras. Bukas din at napakadaming tinda ng iba't ibang mga tindahan. Halos karamihan sa atin, tila baga, punong-puno na ng excitement at tuwa. Marami ng abala sa pamimili ng regalo, sa paglalagay ng mga dekorasyon sa bahay, at maging sa mga opisina. Marami ring abala sa pagbili ng mga bagong gamit tulad ng damit, sapatos, at laruan sa mga bata. Subalit, ngayong araw na ito, Gaudete Sunday, kagalakan. Ito ba ang tunay na kagalakan at saya na binabanggit sa ating ebanghelyo? Hindi po. Ang lahat ng aking sinabi ay ang tinatawag nating mga external preparations lamang. Ang tunay na paghahandang may kagalakan ay ang paghahanda ng ating puso at kalooban. Ito po yung tinatawag na internal preparation na maihanda natin ang ating disposition. Internal disposition. Ibig sabihin, kahit wala kang bago ngayong Pasko, kahit lumang-luma na ang iyong mga gamit at damit, ang mahalaga, bago ang puso mo. Tiyak yon, may kagalakan sa iyong buhay. Uulitin ko mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Ang ibig sabihin ng kagalakang ito, kahit wala kang bago ngayong Pasko, kahit lumang-luma na ang iyong damit, gamit o kasangkapan sa bahay, okay lang yon. Mahalaga, bago ang puso mo. Binabago mo tungo sa mas mabuti at mas mahalaga. At ito ang tunay na kagalakan ng Kapaskuhan. Kaya mga kadiboto, kung wala ka pang nabibili ngayon at kung wala ka namang pambili, huwag kang malulungkot. Basta bago at inihanda mo ang puso mo para sa Diyos, sapat na iyon. Sapat na malinis ang kalooban mo. Wala kang inaapakang tao. Marunong kang magmahal. Marunong kang magpahalaga
ng mga taong tumulong at nagtitiwala sa iyo. Gumagawa at kumikilos ka ng mabuti. Tiyak na tiyak, tataglayin mo ang kagalakan ng Kapaskuhan. Sapagkat ang Pasko hindi nakasalalay sa regalo. Ang Pasko nakasalalay sa puso ng mga nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga pagmasdan ninyo, napakaganda ng ating ikalawang pagbasa. Anong sinabi ni San Pablo? Magsaya tayo, pawiin natin sa ating mga puso ang lahat ng pag-aalala at pangamba, sapagkat ang mahalaga ay ang pagdating ng Panginoon. Hindi mahalaga ang damit na maganda. Hindi mahalaga ang bagong sapatos o sasakyang gwapo. Ang pagdating ng Panginoon hindi nakabase sa paghahandang panlabas. Dapat nakabase ito sa kagandahan ng ating puso na tanggapin si Jesus bilang ating hari at tagapagligtas. Kaya nga, sinabi ni Jesus mismo sa Ebanghelyo na sa kaniyang pagparito sa lupa, di ba't nakita mismo ng mga tao na ang bulag nakakita, ang mga pilay nakapaglakad, ang mga ketongin gumaling, ang mga bingi nakarinig, ang mga patay muling nabuhay, at ang mga dukha, ang mga aba, ang siyang pararangalan ng Diyos balang araw. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, naway wag na wag nating sasayangin ang nalalabing araw sa paghahanda sa pagsapit ng Pasko. Huwag tayong maging abala sa mga material at makamundong bagay. Sa ating paghahanda, pagsumikapan nating magkaroon ng busilak na puso at kalooban. Lagi ko itong binabahagi. Anumang gawin natin, hindi tayo magiging masaya. Wala tayong magiging kagalakan sa buhay kung wala si Jesus Nazareno sa ating mga puso. Kaya naman, ang kagalakang tinutukoy sa panahon ng Adbyento, ang kagalakang tinutukoy sa panahon ng Kapaskuhan, walang iba kung hindi ang pusong pinaghaharian ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.